Iniurong ng Senado ang presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Imbes sa June 2 o sa Lunes, gagawin na ito sa June 11. Sinulatan ni Senate President Chis Escudero si House Speaker Martin Romualdez pati ang opisina ng Vice Presidente para ipagbigay alam ang bagong schedule. Ayon kay Escudero, yan daw ay para bigyang daan ang pagtalakay sa priority legislative measures bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. May 12 panukala raw na dapat ipasa ang Kongreso bago matapos ang 19th Congress at kailangan ding aksyonan ng Senado ang mahigit 200 mga presidential appointment kabilang ang 3 cabinet secretary. Sa Antipolo City, mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat mula sa umano'y tulak ng iligal na droga na itinuturing na high-value target ng pulisya. Nakatutok si EJ Gomez. Sa madilim na eskinitang ito sa Barangay San Roque, Antipolo City, nasa kote ng mga operatiba ang isang lalaking tulak umano ng iligal na droga. Napagbilhan siya ng shabu ng isang pulis na nagpanggap na buyer sa drug buy bust operation pasado alas 2 ng madaling araw kahapon. Ang suspect, isa raw sa mga high-value target ayon sa pulisya. Yung kanyang kumbaga naging amo is arrested. And from there, nagkaroon ng follow-up operation. Umabot po ng more or less 2 weeks since the arrest of his immediate handler. Then, based on the details na binigay sa ating operatiba, ay natuntun natin itong isa pang high-value individual. Nakumpiska sa sospek ang 6 na pakete ng umano'y shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 310 grams at nagkakahalaga ng 2.1 million pesos. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na sa Metro Manila nang gagaling ang supply ng droga ng sospek na ibinabagsak niya sa Antipolo at mga karatig bayan. Ayon naman sa sospek na si alias Unyo, kumain lang po ako, ma'am. Kumain lang po kami doon sa lugar. Sino po yun? Nakasabay ko lang po siya. Nang tanungin tungkol sa pagbebenta ng illegal na droga, ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Baka po pwede sa korte na lang po akong papaliwanag. Previously, naaresto na siya ng illegal drugs noong 2019 and 2022. At nasa probation siya ngayon. Sa custodial facility ng Antipolo City Police Community Precinct 2 nakakulong ang sospek. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hindi lang isa kundi 2 ginto ang nakamit ng isang student athlete mula po sa Iloilo. Sa palarong pambansa kahit tumakbo siya na walang suot na sapatos. Ang panalo, inaalay niya raw sa kanyang magulang na nagsanay sa kanya noong tumakbo ng nakapaa. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Agaw atensyon ng 11 anyos na atleta mula sa Concepcion, Iloilo noong May 27 sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Nakuha kasi ni Trixia Ann Arellano ang gold medal kahit na tumakbo sa 200-meter run elementary girls nang nakapaalang. Na-break pa niya ang record nang matapos ang race time sa 26.40 seconds. Mas mabilis kumpara sa dating record na 26.7 seconds na naitala noon pang 2008. Ayon kay Arellano, nagkaroon siya ng injury sa paa noong heat 1 ng kompetisyon. Kaya, nagdesisyon siyang magpaan na lang ito sa finals. Hindi naman po. Mas masakit po kung nakasapatos. Tumatakbo po ako dito sa nakapaalang sa may dagat. Kwento ng bata, maliit pa lang umano siya. Sinanay na ito ng kanyang inang isa ring dating atleta na tumakbong nakapaa. Ang kanyang medalya, iniaalay daw niya sa kanyang mga magulang. Yung gold po, yun po yung regalo. Sobrang saya ko po. Ay, bumilig na ako, kinakaya ko. Nitong May 28, nakakuha ng isa pang gold medal si Trixia sa 100-meter run elementary girls. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Reliving as debutant ang eksena ni Sparkle star Ada San Agustin dahil sa engranding surprise birthday party ng kanyang fans at close friends.
At sa kanyang 30th year, may meaningful experience din siya as volunteer sa isang animal shelter. Makichika kay Aubrey Carampel. In shock si Sparkle star Ara San Agustin pagdating sa venue ng birthday party na sorpresa para sa kanya ng fans. Confused ako sa nangyayari. Naging emosyonal si Ara dahil hindi raw niya inakalang mag-aabala ang kanyang fans para sa isang surprise party para sa kanya. Kasi super na-appreciate ko lang yung mga tao na nag-prepare dito and dumalo yung oras nila, yung effort nila para pumunta dito. Maraming salamat sa kanila and hindi ko lang inakala na may mga tao na gano'n na mag-throw ng birthday party para sa akin. Noong April 25, nag-celebrate ng kanyang 30th birthday si Ara. Dahil hindi raw siya nagkaroon ng debut party noong nag-18 years old siya. Kaya mala-debut ang ginawang programa ng kanyang fans. Dumating din ang kanyang close friends kabilang sina Thea Tolentino at Yasser Marta. Sana matupad ang lahat ng wishes niya, lalo na sa career niya. And I think very blessed naman na siya with her loved ones. Ara, happy birthday. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa friendship. More projects to come at gawin mo lang kung anong gusto mo. Nagkaroon din ng meaningful experience sina Ara at Thea with akusada lead star Andrea Torres sa kanilang pagbisita sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Nang maging volunteers for a day, nakabonding nila roon ang 70 rescued dogs at 163 cats at ang resident turtle na si Poji. Sila rin mismo ang nag-prepare ng lunch at treats para sa fur babies. Hinihikayat nila ang publiko na mag-volunteer at i-consider ang pag-adopt kaysa ang pagbili ng pets. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tinalakay sa isang mediation conference kanina sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang posibleng settlement sa kasong estafa na inihain ng GMA Network laban sa Television and Production Exponents o TAPE Inc. Nakatutok si Mariz Umali. Nagharap ngayong tanghali sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang mga abogado ng GMA Network Incorporated at TAPE Incorporated. Ipinatawag ang magkabilang kampo para pag-usapan ang posibilidad na settlement sa isinampa ng GMA na kasong kriminal na estafa laban sa TAPE dahil sa hindi pag-remit sa network ng halos 38 million pesos na ad revenues na nakalaan na dapat sa GMA sa ilalim ng isang assignment agreement. We want to collect the amount that was misappropriated, the amount that should have been given to GMA but was not remitted by the officers of TAPE. We have been waiting for the remittance of the ad revenues. Unfortunately, despite repeated demands, hindi nabigay sa atin yun. Hindi naman daw ikinakaila ng TAPE Incorporated na may obligasyon pa sila sa GMA. I think TAPE naman is not denying that there's a collectibles to them, to the corporation. Maybe the main contention only is whether it's civil or criminal. Wala pang napagkasunduan ngayon ang dalawang panig at sa halip ay tinakda ng Prosecutor's Office na magkita muli sila sa June 11 para malaman kung tatanggapin ng GMA Network Incorporated ang magiging alok ng TAPE Incorporated. We have been saying din naman that management is open to listen and to see what offer they have, and if it's reasonable, we can decide on what to do about it. Under the rules, no, yung mediation kasi is also dependent on the complainant if they are willing, diba, or open for settlement. So in this particular case kasi maganda na nalaman natin on the part of GMA that they're open for settlement. Sakaling mabigo ang mediation sa June 11, tuloy na ang preliminary investigation ng kaso at sa korte na nila pag-uusapan ang merito ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nagsimula ng umihip at makaapekto sa bansa ang southwesterly wind flow. Ito po yung panimulang ihip o ang unang bahagi ng southwest monsoon o habagat ayon po sa Pag-asa. Posible namang magpaulan ng localized thunderstorm sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas mataas na ang tsansa ng ulan sa western section ng Luzon. Pagsapit ng hapon, mas malawakan ang mga pagulan at may matitinding buhos sa halos buong Luzon. Maging handa po sa malaking banta ng baha o landslide. Posible rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan lalo po sa hapon at gabi. Sa nakalipas na 5 taon sa pagitan ng huling linggo ng Mayo hanggang sa ikalawang linggo ng Hunyo, karaniwang idinedeklara ng Pag-asa ang onset o yung simula ng tag-ulan
Ayon sa Pag-asa, ang pagsisimula ng pag-iral ng southwesterly wind flow ang isa sa mga indikasyon na malapit nang magsimula ang tag-ulan. Pero kahit magtatag-ulan na, may mga lugar pa rin makakaranas ng init na nasa danger level pero mas kakaunti na kumpara po sa mga nakalipas na linggo. Balik na sa mundo ng mga tao, sa outside world, si housemate B, Bianca Umali, after ng kanyang productive at very self-reflective na pagbisita sa bahay ni Kuya. Ang boyfriend naman niyang si Lolong Ruru Madrid is super proud. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Magical! Ganyan inilarawan ni Bianca Umali ang kanyang experience ng maging house guest sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Hindi ko akalain na magiging ganun kaganda yung pinagdaanan ko doon, yung adventure ko doon. And I was so happy all the more na I was able to do it for my mom. Marami pa kayo mapapanood. Ayoko i-spoil because the netizens will see. Pero it was a dream come true, not for myself. Not just for myself, but for my mom. Nailabas din daw niya ang kanyang hidden traits tulad ng hilig sa paglilinis. Sabi ko kay Kuya, kung kailangan mo pa ng tagalinis ulit, tawagan mo lang ako. I will be at your doorstep. Proud kay Bianca ang kanyang boyfriend na si Ruru Madrid. Lalo't naipakita raw ni Bianca ang kanyang totoong ugali, nakahanga-hanga. Sa isang Facebook post, sinagundahan pa ni Ruru ang post ng isang netizen na si Ruru ang sinuwerte kay Bianca. Hirit nga ni Ruru, hindi lang swerte, super duper swerte ko. Ang isa pang ikinaka-proud ni Ruru, ang upcoming mega telefantasya na Encantadia Chronicles Sangre, kung saan gaganap si Bianca Natera. Incidentally, ang pagdating ng mga sangre, nataon sa pag-exit ng kanyang seryeng Lolong. Siyempre, kung meron pong magwawakas ay meron naman pong papalit at magsisimula po. At yun po ang sangre. So, sa totoo lang, nakaka-excite actually. Yun naman din talaga kami ni Bianca. Parang lagi namin pinag-uusapan na parang sobrang blessed. Kasi yun nga, after ko gumawa ng Lolong, siya naman ang nasa prime time. And speaking of Lolong, bittersweet daw ang pamamaalam niya sa kanyang karakter. Sobrang magiging ma-aksyon itong mga huling araw na to. Very grateful sa lahat po ng mga natutunan at mga pinagdaanan namin sa programa po na ito. Napakarami ulit mga injuries but sabi ko nga ito yung mga nagpapatibay. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.